The devil tries to deceive us through his teaching. Natatandaan po ba natin na demons will come to us not only, amin po ba, in sickness, yung mga, amin po ba, but demons will come to us through teaching. Kaya kapag mali yung turo na ipasa sa atin, amin po ba, yung teaching na tinanggap natin, demons will come. Bakit? Para ma-deceive tayo. To bring us far away from the grace of God. Kasi yan na po yung ginagawa ng diablo ni Satanas sa huling araw. Dinadaya niya ang lahat ng mga mananampalataya. Dadayain niya lahat ng mga mananampalataya. Unti-unti akala natin we are still believers. Akala natin na tayo nakikristo pa. Pero unti-unti pinapakita sa atin ng diablo, magtiwala ka sa sarili mo. Diba? Tinuturo ng salibutan ngayon, self-love. Amen. Mahalin mo muna yung sarili mo bago mahalin ang kapwa mo. Ang sabi doon, alagaan mo muna yung sarili mo bago mo alagaan ang iba. Yan po yung itinuturo, pero hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, love others as you love yourself. Amen. Kaya dito, kung titignan po natin, amen po ba, the fullness of God's plan. Kailangan natin maunawaan yung fullness of God's plan. Yung way ng ating Panginoon that we may fully understand about Christ. Kung ano yung kaparaanan ng Panginoon. What is law? Totoo po, ang kautusan ay salita ng Diyos. It came from God. Galing din po ang kautusan sa Diyos. Ito po ay salita mismo ng Diyos. But law is about sacrifice of sin. Christ, di ba? Law is about sacrifice for sin. Law is about weakness of men. Amen. Tinutukoy po ng kautusan yung mga kahinaan ng tao, and law is about God's way for redemption. Amen. Kailangan maintindihan natin yung kautusan. Amen po ba? Hindi natin binabaliwala yung kautusan. Pero kailangan natin maunawaan bakit ibinigay ang kautusan. Bakit ang kautusan ang nauna at hindi ang gospel. Amen. Bakit nauna muna yung kautusan bago yung grace? Kasi nga po, di ba, mas madaling maintindihan ng mga tao yung literal. Kaya ibinigay sa Israelita yung kautusan, amen po ba, para maintindihan natin sa huling panahon yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Sa kautusan, nangangailangan ng sacrifice. Hindi mapapatawad ang kasalanan kung walang handog, kung walang hain. At yung hain na yun, mga minamahal ko, na ibinibigay ng mga Israelita in the time of the law, it is the way of the Lord so that their sins will be forgiven. Pero sabi nga, ang kautusan laging nagpapaalala sa atin tungkol sa ating kasalanan. Habang may kautusan, may kasalanan. Kung walang kautusan, walang kasalanan. Amen? Sa totoo lang po, sa taong sumusunod, hindi niya kailangan ng kautusan. Ang nangangailangan ng kautusan, yung hindi sumusunod. Kasi kailangan kang paalalahanan. Hallelujah. Kaya sabi dito, but the one who fulfill and manifest the law is the Christ. Kaya nung dumating si Kristo, mga minamahal ko, lahat ng hindi natin kayang unawain. Kasi nga, di ba, lahat ng sacrifice doon sa law, it is only temporary. It only lasts for 1 year. 1 taon lamang po ang kaganapan po ng handog na inihain para sa kasalanan. Pagkatapos ng 1 taon, kailangan na naman po nilang maghandog. Amen po ba? Pero ang kailangan ng tao, mga minamahal ko, everlasting sacrifice. Amen po ba? The blood that is everlasting. Yung walang hanggan na dugo. Ang kailangan po natin, para ano? Para matanggap po natin yung walang hanggang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sino lang ang nagtataglay nun? It is only God. Men cannot do it. Animals cannot do it. But God can do it. Ang Diyos lamang po ang makapagbibigay nito.
Amen po ba? Kaya nung sinabi po ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 5 verse 17, ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi, huwag ninyong isipin, ako'y naparito. Sino yon? Si Jesus Christ, upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito, hindi upang sirain, kundi upang ganapin.